Magka-harvest tayo ng berries. Ayan, no, nakita nyo yung berries na yan. Yan yung ha-harvestin natin kasi kailangan na siyang ma-harvest. Harvest tayo, tapos gagawa tayo ng blackberry jam. Dito, blackberries yan. Tapos doon din, blackberries din yan. Meron doon madami, super ang dami doon. Kaso kailangan gumamit ng hagdan. Ipahuli na lang natin yun. Sa ngayon, try natin tong harvestin kung kaya natin i-harvest itong blackberry na to. Itong sa harapan natin. Actually, dapat pala nag-boots ako kasi delikado kasi guys kapag mag-harvest ng blackberry, dapat naka-boots ka, tapos naka-pantalon, tapos naka-jacket. Kasi kapag hindi, magkasugot-sugot ka. Ayan, nakita nyo yung tinik niya. By the way, yung gamit ko pala ngayong camera is yung iPhone ng Hobby Labs ko. Ayan. Diba ang ganda? Super clear kayo ang video. Meron akong camera kaso mabigat siya. Ayan, oh, mainit. Super ang init. Pero mahangin siya, which is good. Kasi kapag hindi mahangin, ay naku, sobrang init. Anyway, mag-start na tayo mag-harvest ng mga berries. Anyway, pasensya na sa aking nails kasi ako lang yung nagkulay-kulay dyan. Hindi kasi ako nagpupunta ng salon dahil nga sa COVID. By the way, itong green, hindi pa yan siya pwede. At saka medyo may pagka-sour. Yan, yung mga black lang yung ha-harvestin natin. Baka mahulog tayo dito sa ating kaka-video. Anyway, ayan siya, oh. Ito lang yung i-harvest natin. Medyo fragile siya. So, kailangan maingat yung pag-harvest. Yun. Kailangan natin siyang harvestin. Ito yung ating blackberries. Ayan, oh. Madami pang green. Super unclear ng ating video. Oh my god. Yung mga ripe lang yung ating ha-harvestin kasi yung iba hindi pa siya pwede. Ayan, oh. Super ang hangin. Yun, oh, nakita nyo yan? Akala ko madami ng hinog. Kaya I decided na mag-harvest ako. Yun pala, hindi pa pala. Madami pang green. Last time kasi, super ang daming hinog na. Yung iba naman, hindi namin siya makuha kasi minsan nandoon sa pinakataas. Even though gumagamit kami ng hagdan, hindi pa rin namin siya maabot. Dahil super ang taas. Hello, oh, meron pa doon guys. Hindi ko alam kung makuha natin yan. Kapag mag-harvest kayo ng blackberry, super ang delikado. Kailangan naka-boots kayo, naka-pantalo, naka-jacket. Hala, ang dami, oh. So, ito yung mga ripe ang ating ha-harvestin. Ayan siya. Mamaya, huhugasan natin to. I was thinking na gagawa tayo ng blackberry jam ulit. Yun pa lang yung na-harvest natin. Super ang hangin, diba? Tingnan nyo naman. Kapag sobrang hinog na yung berry, super hirap siyang harvestin kasi masyado siyang fragile. Kasi nga super hinog na. Oh, see? Did you see? Ayan, ganyan yung mangyayari kapag sobrang hinog yung berry. Ayan siya. Super ang dami dito guys, kaso hindi ata natin to ma-harvest lahat. Ayan, oh. Hindi ko sure kung kailangan ko siyang harvestin ito. Tanggalin natin to.
meron doon, nag-red pa siya tapos yung iba, green pa. So, that means hindi pa siya pwede harvestin. Ano, madami. So guys, ito pala yung na-harvest natin dito. Yung iba, hindi ko na siya maabot. Ayun o, diba ang dami? Ayan. Tapos, ayan. Ayan pa. Meron pa doon sa taas. Ayan. Meron pang maliliit, tapos green pa siya. So, hindi pa siya pwede harvestin. Ipahuli na lang natin yung pag-harvest. Mamaya na natin siya harvestin. Magpakuha tayo ng hagdan. Hala, may berries din pala dito. Uy, harvest natin siya. Hala, hindi ko alam guys kung nakikita nyo. Sobrang ang dami. Hala, oh my god. Ang dami, dami. Punta muna tayo doon sa kabila guys. Babalik tayo dito mamaya. Guys, so ito yung other side ng aming backyard. Tingnan nyo naman, super ang dami. Ayan oh. Kita nyo yan? Sobrang dami. Ayan yung na-harvest ng aking Hubble Labs. Kaunti lang yung na-harvest niya. Yan pala yung na-harvest niya. Okay, ito yung na-harvest ko. So, just bring that in the house and I'm going to... keep on yours? Yeah, yeah. I was wearing my work boots. Ayan. Yung iba dito guys, medyo maliliit siya. Pero, hinog na siya. So, ha-harvestin natin siya. Super fragile yung iba masyado kasi nasubrahan na sa hinog. So, hindi ko na ha-harvestin yung iba dahil nakita nyo, madami pang mga black dyan na natira. Yan yung overripe na siya. So, hindi ko na lang siya tatanggalin kasi mapipisa lang siya kapag tatanggalin mo siya sa punuan. So, iiwanan natin siya dahil mahirap din siya guys hugasan dahil mapipisa lang siya. So, hindi na lang natin siya isama sa ating pag-harvest. Ito yung na-harvest natin ngayon. Medyo malapit na magkalahati. Ayan yung iba, malalaki siya guys. Kailangan pag mag-harvest ng berries is dandahan kasi super fragile siya. O diba? Tignan nyo. Super ang laki pero super hinog naman niya. So hindi na natin siya ha-harvestin. Sayang. Sobrahan sa hinog. Malapit na mapuno yung ating bowl. Kunti na lang. Pupunuin natin yan. Kasi mas maganda kapag marami yung magawa nating jam. So ayan na. Magkuha ulit tayo ng panibagong bowl. Bigyan natin to kay hubby. So, ito naman yung lalagyan natin ng panibagong berries. So, let's see kung mapuno natin ito. Super, ang dami ko ng sugat guys sa aking mga kamay. Hindi lang halata pero bukas makikita mo. Sobrang daming pula-pula at sugat-sugat. Hindi talaga easy mag-harvest ng berries. Pero once na magawa na natin siyang jam, ay super ang sarap naman. Super excited na ako. It's been a while na rin kasi na hindi ako nakagawa ng jam.
Ayan, napisa na yung isa. Tapon na lang natin. Ayun oh. Tingnan nyo naman. Super ang dami. Tingnan nyo naman yung kamay ko. Super violet na. Gawa sa blackberry. So, akala nyo ang easy-easy lang mag-harvest ng berry, ha? Super ang hirap-hirap po mag-harvest ng blackberry. Kaya wag kayong magreklamo kapag mahal yung blackberry jam na nabibili nyo sa grocery. Dahil sa pag-harvest pa lang, sugat-sugat ka na. Wow, super ang laki. Wow. Malalaki siya tapos hindi siya ganun kahinog. Ay, naku, nahulog na. Super ang laki niya. Ayun, nakikita nyo yung black. Yan, yung harvestin natin. So, itong mga hinarvest ko ngayon, ito lang yung part na kaya kong abutin. Finally, napuno na natin yung ating lagayan. So, uwi na tayo guys para mahugasan na natin siya at para ma-drain natin siya. So, ayan. Ito na lahat yung mga na-harvest natin. Ayan siya. Meron pa dito. Ayan. So, ngayon, huhugasan natin lahat ito. So, ang paghugas nito guys, kailangan dahan-dahan kasi super fragile itong ating blackberry. Naghanda na ako ng big bowl and then itong ating strainer para dyan natin ilagay once na nahugasan na natin yung ating blackberry para makatulo siya. Maghuhugas na tayo ng ating berry. Kailangan yung ating tubig is dahan-dahan lang kasi once na matamaan siya ng tubig, mapipisa siya. Especially yung super hinog. Ayan, itong shower yung ating gagamitin. Meron kasi siyang parang langgam-langgam. Ito yung mas mahirap sa berries guys kasi maitim siya. Once na may mga langgam-langgam na ganyan, hindi mo siya makikita kasi nga maitim yung blackberry. Ayan siya. Ayan o, diba may mga puti-puti din. Ang hapdi ng aking mga kamay. I'm sure madami akong sugat. Hindi natin siya pwedeng ibabad sa tubig kasi kapag ibabad natin siya sa tubig, madudurog siya. Mawawalan na ng lasa. Finally, nahugasan ko na ang ating berries. Ngayon, dinidrain ko na siya.
So, ngayon guys, nagpainit ako ng tubig dito sa aking kaldero. Ayan. Yan, nakikita nyo. Nakasalang yan. Ito yung ating mga garapon na gagamitin natin mamaya. Ito yung paglalagyan natin ng jam. So, the reason why bakit ako nag-init ng tubig dyan, dahil nga isa-sanitize natin yung ating mga garapon para hindi masira kaagad yung ating jam. Aantayin lang natin uminit itong ating tubig. And then I'll show you the next step. So ngayon guys, kumulo na ang ating tubig. Next natin gagawin is ilalagay natin isa-isa itong ating mga garapon para lang masanitize siya. Lahat ito guys, ganito yung gagawin natin. Kailangan kasi masanitize yung ating garapon bago natin siya lalagyan. Lalo na kung magkaning kayo ng mga ganito. Yung mga takip, hindi ko siya sinabay doon sa garapon dahil mamaya na natin siya isanitize once na nailagay na natin yung mga jam sa ating garapon. So guys, move on tayo sa next step. Ito na yung ating blackberry na hinugasan natin kanina at naka-drain na rin siya ng maigi. Ito yung ating measuring cup. And gagamit ako ng big spoon dahil kailangan natin siyang sukatin. Yan. Dahan-dahan lang. Kailangan ko kasi siyang maluto, guys. Actually, midnight na dito. Alright guys, so ito, 4 cups na ito. Lagay natin dito sa ating kaldero. Ito na yung pang 8 cups kasi yung sukat nitong measuring cup na ito is 4 cups. So, ito na yung pangalawang cup natin. Overall, 8 cups na yan. So, ito is 3 cups. So, ngayon, dudurugin muna natin ito bago tayo mag-add ng sugar. Gagamit ako nito para durugin natin yung ating blackberry.
Once na maging liquid na yung blackberry, pwede na siya natin lagyan ng sugar. So, ngayon, yung gagamitin kong sugar is brown sugar dahil wala akong white sugar. So, pagdating sa sugar naman, kung gaano kadami yung ating blackberry, ganun din kadami yung ating sugar. Kung ayaw nyo naman ng matamis, before nyo ibuo yung sukat ng sugar, tikman nyo muna yung inyong jam kung okay na ba sa inyo yung tamis or matabang pa, kasi hindi kasi tayo pareho ng panlasa. Especially kapag meron kayong older na kasama, so kailangan natin reduce yung sugar. So, magsukat na tayo ng sugar. Ito na yung ating sugar. Ilalagay na natin. So, hindi ko muna sinindihan yung ating apoy dahil tutunawin pa natin yung sugar. Once na parang feeling nyo na natunaw na, kapag nahalo nyo na siya doon sa blackberry, saka nyo nasindihan yung apoy. So, I'm just going to use 8 cups of sugar. Pero yung ating blackberry is 11 cups. So, hindi ko muna ilagay lahat yung 11 cups of sugar kasi kailangan little by little. Saka muna siya ilagay kapag feeling nyo is matabang. So, ngayon, hinahalo ko yung sugar together with the blackberry. Tapos, saka na natin sindihan yung apoy. Dapat yung apoy is mahina lang once na nasindihan nyo na. So, ngayon guys, sinindihan ko na yung ating apoy in a very low heat. And then, halo-haluin natin siya hanggang sa matunaw yung sugar. And then, I'll show you the next step. Update again sa ating nilulutong jam. Kumulo na siya. So, kailangan halo-haluin na natin siya. Dahil once na kumulo na siya, kailangan maintain yung pagkahalo nyo maya-maya. Update sa ating blackberry jam. As you can see,
malapot na yung texture niya. So, paano ba natin malalaman kung pwede na natin patayin yung apoy? Ganito lang yung gawin nyo. Kuha lang kayo ng konti dyan sa sandok. Maglagay kayo dito sa platito. And then, hahayaan lang natin siya konti. Sinalang ko na rin yung ating water para sa ating mga takip. Kasi kailangan natin siyang i-sanitize. Diba, tinagilid ko yung platito? Once na hindi dumaloy or hindi gumagalaw yung ating jam, that means luto na siya. Or pwede na natin patayin yung ating apoy. Yan na siya. So ngayon, kumulo ng ating tubig para sa ating mga takip. Papatayin ko na yung apoy. And naghanda rin ako ng paper towel. So ngayon, tulog lang natin yan. So ngayon guys, ilalagay na natin siya sa ating garapon habang mainit. Kapag may, kunyari, sapat-sapat, punasan nyo na lang ng paper towel. Ito, kailangan natin to. Update tayo sa ating blackberry jam. We are finally done. Natakpan ko na rin siya guys. At nahigpitan ko na yung mga takip. So, overall, nakagawa tayo ng 6 na piraso.